So ilo no ngayon na gusto ko malaman niyo no na hindi lahat ng mga advices na matatanggap mo sa ibang tao ay nagreresulta ito ng maganda para sa iyo. Lalo na sa isang mga decision making na kailangan mo talagang gawin sa trabaho, sa paaralan, sa eskwela, or saan pa man. Huwag ka talagang basta-bastang lumapit sa ibang tao. Or gusto mong lumapit sa ibang tao, pakinggan mo na mabuti ang kanilang mga advices. Kasi sabi nga, may kasabihan nga, di ba, sabi no, na if you want to make the wrong decision, then ask everyone. If you want to make the wrong decision, ask everyone. So, gusto kong malaman nyo no, na hindi talaga ang lahat ng mga advices ng ibang tao ay nakakatulong para sa iyo na nagdudulot ng magandang resulta. Minsan nagpapahamak sa iyo, minsan ang resulta niyan is pagsisisi abot langit. Nasasabi ko yan kasi nangyayari na yan sa akin noon. No, so ayaw kong mangyari din sa inyo. So it's better talaga no, na magdasal ka sa Panginoon. Doon ka sa Diyos humingi ng gabay patungkol sa mga decision making na kailangan mong gawin. Na hindi ka magsisisi. At ang Diyos ang siyang sasagot sa iyo at liliwanag sa iyong isip at tutulungan ka niya kung paano or anong desisyon ang mabuting gawin. Dapat ka bang manatili or umalis niyan sa mga bagay na yan or sa ganito ganyan. Gaya ng mga propeta noon, gaya kay Abraham, sinong nagdesisyon na pumunta ka doon, iwan mo itong lugar mo, pumunta ka doon sa ganito ganyan, sino? Di ba ang Panginoon? Doon kaya kung hihingi man tayo ng mga advices or mga decision bago tayo mag-decision, doon tayo kumonsulta sa ating Panginoon. Pumasok tayo doon sa ating mga kwarto at magdasal tayo sa ating Panginoon na di natin nakikita. At siya na tumitingin sa atin, at siyang gaganti sa atin at didinig sa ating mga panalangin. Yan ang sinasabi dito sa kasulatan, di ba? So kailangan natin yang pakinggan at susundin kung ano yung mga utos niya. Kasi ito ang kalooban ng Ama na dapat nating gawin para sa Kanya o para sa ating Panginoon. Kasi walang ibang pangalan dito sa mundong ito na binigay ng Diyos na isang ikaliligtas ng bawat tao. Ang pangalan lang ang ating Panginoong Kristo, kundi si Kristo lamang. Kasi ang sabi ng ating Panginoon, He is the only way to the Father. No? So, decision natin, kukonsulta tayo dun sa Panginoon. At hindi tayo dapat basta-bastang lumalapit sa ibang tao. Kasi minsan napapahamak tayo sa mga resulta. No? Minsan kasi madadala tayo kasi nga makarinig tayo ng mga advices sa ibang tao, sa radyo, sa TV, sa social media, or kahit saan, no? Minsan nakaka-relate tayo, natamaan ako na ganito, tama pala yung sinasabi niya. So gawin ko ito, ganyan, susundin ko yung ginagawa niya. Yun pala, props nun pala yun. Kumbaga parang sa isang dyaryo is yung cover lamang na nakikita mo maganda, pero yung resulta pala nun ay hindi pala maganda. Yun, doon ka na magsisisi ng lubusan at doon mo nasisisihin na yung advices pala nun is mali na nagpapahamak pala sa'yo. So bago tayo gumawa ng mga desisyon dahil lamang sa advice ng ibang tao, pag-isipan muna natin ng mabuti kung ang resulta ba nito hindi pa pagsisisi. Halimbawa, alis ka sa bilya sa trabaho na ganito, ganyan. Pag-isipan mo ng mabuti, humingi ka ng gabay sa ating Panginoon. Huwag mong basta-bastang iwan ang isang bagay na hindi mo pinag-isipan ng todo. Kumonsulta ka sa ating Panginoon, humingi ka ng gabay sa ating Panginoon at huwag kang basta-bastang makikinig sa mga advices ng ibang tao. Kasi baka ang resulta niyan pagsisisi. Nasasabi ko yan kasi nangyayari na yan sa akin at ayaw kong mangyari din yan sa iba. No? Mahirap. Nung una, nakinig ako sa advices niya, okay, sige tama yung sinasabi mo, yun pala. Pag desisyon ko na ganito kasi sinunod ko yung advices niya, yun hanggang hanggang pagsisisi lang talaga yung natatamo ko. So, mahirap, no? So, kailangan mo talaga magdesisyon, no? Base mismo sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi nung una, nagdesisyon ako, nakabase ako dun sa Panginoon. So, tumitibay yung pananampalataya ko, tumitibay yung ano ko. Pero noong lumapit ako sa kaibigan ko, doon nasisira. Doon ako nagsisisi. So, mula noon, wala ka ng ibang pakikinggan kundi ang Panginoon. Magbasa ka ng Biblia kasi nandito lahat ng kasagutan. Lahat ng desisyon na gusto mo, nandito lahat ng kasagutan. Kung gusto mo magdesisyon sa isang bagay or mga ganito, dito ka sa Biblia magbasa talaga. At kung gusto mo ng gabay, humingi ka ng ating Panginoon ng kaalam. Magdasal ka sa ating Panginoon doon sa langit. Dito ka magdasal sa loob ng kwarto mo, pumasok ka, takpan mo ang iyong pintuan ayon doon sa sabi sa
utos ng ating Panginoon Kristo na kung gusto mo na pumasok ka doon sa kwarto na magdasal ka din sa iyong Ama na sa langit at siyang nanonood siya o tumitingin sa iyo, gaganti sa iyo. So itong mga salita ng Panginoon dito ay maaasahan. Maaasahan natin ito na hindi tayo magsisisi sa huli. Kasi wala tayong ibang pag-asa dito sa mundong ito kundi ang ating Panginoon Kristo lang. Without Christ, we are nothing. We are useless. Huwag sana tayo gumaya sa iba. No? So, bago ka gumawa ng decision, kasi maraming tao or millions na mga tao dahil lamang sa mga maling desisyon, dahil lamang sa pagkonsulta nila sa ibang tao, sa mga tao, kaibigan, kamag-anak, or kahit sino man, millions ang tao na gumagawa niyan na ang resulta ay pagsisisi. No? So, lumapit tayo sa ating Panginoon at doon tayo hingi ng gabay. So hanggang dito na lang. Maraming salamat din. God bless everyone. Amen.